Good day everyone! Another day, another vlog. Samahan niyo po ako ngayong araw na ito. Ipapasilip ko po sa inyo ang buhay ng nagtatrabaho dito sa Japan. Ngayon pong araw na ito ay papasok na ako sa aking trabaho. Ako po ay naglalakad for 20 minutes kapag nagmamadali and 30 minutes naman kapag chill-chill lang. Hindi po kasi ako marunong mag-bike. Pero okay lang yun kasi exercise ko na rin yun. 7 years na pala ako dito sa aking company na pinapasukan. Isa itong food industry. So, ang trabaho po namin dito ay nagpapacking. So, all around naman kapag Pilipino ka, lahat kinakaya mo. Sa vlog na to, malalaman nyo kung bakit tumagal ako ng almost 7 years na dito sa company na to. Dito sa company namin, wala kaming ginagamit na ID. Ang ginagamit namin dito is card. At yun yung para maka-enter ka sa loob. Kailangan ingatan mo yun kasi yun na yung gagamitin mo hanggat diyan ka nagtatrabaho. Kapag nawala mo, syempre may bayad. Tulad ko, nawala ko yung ganyan ko. Nagbayad ako. Anyway, scan nyo lang yung card para makapasok kayo sa loob. 7 a.m. to 4 p.m. with 2 hours OT kaya umaabot ako ng 6 p.m. Before 7, dapat nasa working area ka na. Outfit check muna tayo. Nagmamadali tayo kasi malilate na ako. Dahil pagkain ng trabaho, medyo strict sila dito. 3 beses kayong magro-roll ng damit. Tapos, meron din kayong air machine na dadaanan para talagang tanggal lahat ng mga nakadikit sa damit. And then, 2 beses kaming maghuhugas ng kamay bago kami makarating sa production area. Maraming gagawin bago ka pa makapag-umpisa magtrabaho. Pero okay lang kasi para sa kalinisan naman to kasi nga pagkain ng trabaho namin. Kapag time in and time out naman, ang gamit ngayon ay Face ID. 15 to 20 minutes toilet break at 1 hour break for lunch. Ang maganda dito sa company namin, may sariling pantry. Tulad ko na wala namang time magluto, for only 250 yen, meron ka ng pagkain para sa lunch mo. And 200 yen naman para sa noodles, so maraming options tulad ng nakikita nyo sa screen. Regarding naman sa pagpili ng pagkain, mamimili kayo kung anong gusto nyo, kung A-lunch, kare, udon, soba. Merong chip na nakalagay sa damit nyo to scan para maging okay yung order nyo and then lalabas yung ticket at yun yung gagamitin nyo para makakuha kayo ng pagkain tulad na nakikita nyo sa screen. In case na nagbago ka ng isip o nagkamali ka ng order, ilalagay mo lang sa box yung ticket. Ito nga pala yung mga menu ng pagkain for 1 week. During winter season, from October to May, pwede kayong magbaon ng inyong pagkain. At meron mga microwave provided para iinit nyo yung mga pagkain nyo. During summer naman, bawal na magbaon ng pagkain. Kaya kung mga nagbabaon ng pagkain, ayaw pagkain sa company, pwede naman silang magbaon ng tinapay o kaya ng onigiri. Kapag summer kasi, mabilis mapanis yung pagkain kaya bawal magbaon ng mga ulam at pagkain. O diba, saan ka makakita ng company na merong available na pagkain for lunch or dinner? Hindi ka ba magtatagal sa ganito? And take note, mura pa. Ito pala yung area kung saan kumakain ang lahat ng mga workers. Dahil pagkain ng trabaho dito, meron ding free food na binibigay. Yan ang mga pagkain na ginagawa dito sa company tulad ng dessert, ang aking line, and then meron din menchi, cream croque. Bukod sa free food, free din ang drinks. Marami ding options. May green tea, may ocha, may sports drinks, may water, may coffee. Kaya mga coffee lover dyan, unli ang coffee nyo dito. At mamimili na lang kayo kung hot or cold. Lahat ng yan libre lang. Bihira lang ang mga company na may ganyang benefits. 7 years na ako dito, so 7 years na rin akong kumakain dito sa company. Minsan nakakasawa din kasi baka ulit-ulit na lang, pero no choice, hindi ako nagbabaon. At saka grasya yan. Choosy pa ba ako ang mura-mura? After nyo kumain, merong area para sa hugasan. Ang sarap magpahinga kapag busog. Meron ding area ng mga pahingahan dito. Yung mga iba na kapag break time nila, ayaw naman nila kumain at gusto nila matulog. Huwag kayong mag-alala, merong tulugan area dito. At magkaiba ang tulugan ng babae sa lalaki. Pwede ka magbaon ng sarili mong unan at saka kumot. Ang luwang-luwang pa. Kahit magpatamling-tamling ka dyan.
Ang layo sa dating work ko sa Pilipinas, which is natutulog kami sa lamesa sa ilalim ng hagdan. Gigil yarn! At merong BP monitor dito kung napadami ang kain mo. Meron ding mga closet or cabinet para sa mga gamit mo, bawat line. May kanya-kanya kayong lagayan. Meron ding smoking area at ref para sa mga nagbabaon ng pagkain. Marami din ditong available na vending machines ng mga inumin. Meron din vending machines ng cup noodles, tinapay. So, kayo nang bahala mamili kung anong gusto nyo. Marami kayong choice. Basta magbabayad kayo syempre. Dito libre. At meron ding wash area at brush area provided dito sa company. Brush din pag may time para naman hindi naman kawawa yung mga kausap natin, ano. Halos mamatay na sa hininga natin, pasintabi. Yung tipong kahit may mask, grabe, amoy na amoy mo. Diyos ko po, ang dami dito niyan. Sobrang tiis-tiis ka lang talaga. Pwede namang mag-brush, may brush area naman. Ewan ko ba? Anyways, at ang pinaka gusto ko sa lahat ay ang toilet. Alam mo naman, toilet is life. Toilet check tayo, malinis. May washlet. Meron din pa sound effect para kapag nag-poop ka, hindi maririnig yung pagbagsak. Hindi nakakahiya. And then after, syempre kailangan hugas-hugasin na kamay at mag-alcohol para malinis. At dahil pagkain ang ating trabaho, monthly meron tayong poop check. Kapag summer naman, halos weekly ata may poop check. Shoganai desu ne. At yun lang, sana po na-enjoy nyo ang panonood dito sa aking vlog. Marami pa po akong isi-share sa inyo, kaya tumutok lang po kayo sa aking channel. Like, share, and subscribe para updated po kayo sa aking vlog. Thank you! Yoroshiku onegaishimasu!